Mahilig sa hayop ang binatang si Narciso. Mapaaso man o pusa, maski isda at mga exotic pet ay meron siya. Simple lamang ang bahay nila. Kaya lamang siya nakakapag-alaga ng ganitong hayop ay dahil sa may kalawakan ng likod bahay nila. Pero kahit maraming alaga si Narciso, ay inaamin niya na kinakapos pa rin siya sa buhay. Minsan nga, ay napagtatalunan nila iyon ng kanyang mga magulang at kapatid. Paano ba naman kasi, ay isa lamang siyang barbero sa pinapasukang barbershop. Tapos ay nag-aalaga pa siya ng maraming hayop. Pinipigilan siya ng sariling pamilya sa pag-aalaga ng mga hayop. Kaya naman, pinipilit niya na tustusan ng mga alaga para patunayan sa kanila na kaya niyang pakainin ng mga ito. Kung may mas malaking budget nga lamang siya, ay nais niya nang bumukod sa pamilya. Yan ay para wala na ang mga itong problemahin sa kanya. Nagiging problema na ako sa pamilya ko. Mukhang kailangan ko nang maghanap ng mauupahan na pwedeng mag-alaga ng mga hayop. Mangyayari yun kapag nakahanap ako ng ekstrang trabaho. Wika ni Narciso sa sarili. Hindi niya sariling barbershop ang pinagtatrabahuan dahil sinisweldohan lamang siya ng may-ari nito. Kahit maliit lamang ang sahod niya, kailangan pa niya ng karagdagang hanap buhay. Ano ka mo, iho? Maghahanap ka ng isa pang trabaho? Kaya hindi ka na magiging full-time sa akin? Dapat pala ay maghanap pa ako ng isa pang barbero. Wika ni Mang Inocencio nang matapos na ni Narciso ang kanyang duty. Opo, boss. Alam niyo naman, hindi po ba, na medyo marami akong alagang hayop? Ito lang po kasi ang libangan ko eh. Tutol kasi ang pamilya ko sa pag-aalaga ko. Ayoko naman silang perwisyuhin pa nang dahil lamang sa hobby kong ito. Napangiti naman ang matanda nang marinig ang kanyang paliwanag. Naiintindihan kita, iho. Kahit ako naman ay mahilig rin ako sa alagang hayop. Sige, kung gusto mong maghanap ay ayos lang naman yun sa akin. At kung wala kang mahanap tataasan ko na lamang ng konti ang sweldo mo. Alam kong makakatulong yan para sa pagkain ng iyong mga alaga. Maraming salamat po, boss. Pero susubukan ko munang maghanap at kapag wala talaga, ay saka ko na lamang po tatanggapin ang iniaalok nyo. Iginagalang naman ni Mang Inocencio ang kanyang desisyon. Samantalang siya ay pinagpatuloy nga ang pag-a-apply ng karagdagang trabaho. Nangyayari yon kada day off niya. Ngunit lumipas na ang isang buwan, ay wala pa siyang natatagpuan. Ang kailangan kasi sa napag-a-applyan ay talagang full-time at hindi part-time. May iilan na nangangako na tatawagan siya, pero umaasa lang siya sa wala. Kaya sa bandang huli, ay tinanggap na lamang niya ang offer sa kanya ni Mang Inocencio. Total ay medyo lumaki naman yung sahod niya. Kaya nga lang, ay alam niya na mapupunta lamang iyon sa pagkain ng mga alagang hayop. Maghahanap na lamang siya ng murang mauupahan upang mapagkasya ang kanyang budget. Ang nais niya ay yung solong bahay at hindi yung apartment na may mga unit pa. Tiyak niya kasi na magrereklamo ang mga ito sa mga alaga niyang hayop. Hanggang sa wakas ay nakatagpo rin siya. Sakto lamang ang bahay ngunit may malawak naman ito na bakuran na gaya ng tahanan ng kanyang pamilya. Mabuti na lang ay may natagpuan ako na ganitong bahay. Wala nang magiging problema kahit ililipat ko na ang mga alaga ko dito. Malapit ko na ring maisakatuparan ang pangarap ko na magkaroon ng zoo. Nakikita ko nang magtatagumpay ako. Nakangiting pahayag ni Narciso sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, ay nagtungo muna siya sa kanila para maghakot ng mga gamit. Natanong naman siya ng ina kung bakit siya aalis sa kanilang lugar. Hindi ba ayaw niyo po sa mga alaga ko? Para wala na kayong reklamo, ma. Ililipat ko na lamang ng lugar. Paliwanag niya dito. Hindi naman kita pinapalayas, anak. Ang amin lang naman ay huwag kang magpaparami ng mga alaga. Pahayag ni Aling Rosana. Maraming salamat po, ma. Pero kailangan ko na talagang bumukod eh. Nauunawaan kita, anak. Naiintindihan ko ang hangarin mo na mag-alaga ng hayop na walang magrereklamo. Pasensya na ha. May allergy kasi ako sa mga ganyan eh. Kung gusto mong bumukod, ay ayos lang naman sa akin. Basta't lagi kang mag-iingat, anak ha.
Napatango-tango na lamang si Narciso sa inihayag ng kanyang ina. Kaya naman hindi na umimik pa ang ginang. Batid kasi nito na siya ay may sama ng loob. Masyado kasing maingay ang mga alagang aso, pusa at pati na rin ibon ni Narciso. Kaya ito ang bagay na inirereklamo sa kanya ng sariling pamilya. Totoo naman na maingay ang mga ito, pero hindi niya maiwasan na hindi sumama ang loob. Marahil ay mahal na mahal niya ang mga alaga. Kaya pag may nagsasabi ng masama patungkol dito, ay dinaramdam talaga niya. Matindi ang kanyang pagiging animal lover. Samantala, nailipat niya naman ng maayos ang kanyang mga alaga sa bagong inuupahan. Kaya naman dito na siya nakahinga ng maluwag. Napakahirap kasi na makasumpong ng mura, ngunit may malawak na backyard. Mabuti na lamang ay nakatagpo siya ng mura. Kaya masayang masaya siya dahil meron siyang espasyo sa mga alaga. Dalangin niya na sana'y wala talagang magreklamo, sapagkat talagang mahihirapan na siya na makahanap ng panibagong malilipatan. Kadalasan kasi ay wala ring mga bakanteng rentahan. Gusto niya ay maging payapa ang pag-aalaga niya rito. Kaya dapat ay magiging maingat rin siya. Kung hindi sa ingay, ay sa amoy ng mga dumi nito. Maaari kasing may magreklamo kahit na yung dumaraan lamang, kung hindi niya lilinisan ang kapaligiran. Kaya naman kapag tapos na siya sa kanyang duty sa barbershop ni Mang Inocencio, inaalagaan niya sa linis ang mga kulungan. Pinapakain niya na rin isa-isa ang mga alaga. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon kung saan ay meron ang nagrereklamo sa kanya na kapitbahay. Ang pangalan nito ay si Jolina. Hoy, ang ingay-ingay ng mga alaga mong mga aso at ibon. Hindi ako makatulog ng mga ayos dahil dyan. Call center agent ang trabaho ko. Natutulog ako sa umaga hanggang hapon at magtatrabaho naman ako sa gabi. Reklamo sa kanya ni Jolina. Ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Ipapasok ko na lamang sa loob yung iba kong alaga. Hindi na sa backyard. Dapat lang, dahil kapag hindi mo pa ginawa yan, ipapabarangay na kita. Grabe naman kayo, ma'am. Pero sige po, masusunod po. Pagpapakumbaba na lamang ni Narciso. Dapat lang na sumunod kang hayop ka. Animal lover ka pala, kaya yung ugali mo ay animal rin. Diyan ka na nga. Sambit ni Jolina at tumalikod na ito sa kanya. Kasalukuyan kasing nasa harapan ng bahay si Narciso at nagtatabas ng damo. Nilapitan lamang siya nitong si Jolina. Palibasa ay sanay na ako sa ingay ng mga alaga ko, kaya hindi ko napapansin kung gaano sila kaingay. Kailangan ko nang ipasok sa loob yung mga maiingay. Pero in fairness, ang ganda niya kahit masungit siya. Inaamin ko na nasaktan ako sa mga sinabi niya, pero hindi ko na dapat yun intindihin pa. Yun nga ang ginawa niya. Sinunod niya ang suwestyon sa kanya ng dalaga. Kaya naman tiyak siya na hindi na siya nakakaabala pa sa mga kapitbahay. Ayaw niyang mapalayas sa lugar na iyon. Kaya naman ay nag-iingat na lamang siya. Gusto niya ay maging payapa lamang ang kanyang buhay. Yung walang stress at intindihin. Samantala, nang nasa trabaho na nga siya, humingi siya ng payo kay Mang Inocencio kung papaanong may iwasan na may magreklamo sa pag-aalaga ng hayop. Napangiti naman ang matandang lalaki habang nagsasabi ng, Simple lamang, iho. Ikulong mo lang sa loob ng bahay nang sa gayon ay hindi marinig sa labas. Paliwanag sa kanya ng matanda. Dahil dito, ay sinabi niya na ganoon ang kanyang ginawa. Matanong nga kita, iho. Bakit nga pala mahilig ka sa pag-aalaga ng mga hayop? Simple lang ang sagot ko dyan, boss. Stress reliever ko kasi sila. Saka mas tapat sila na kaibigan kaysa sa tao. Aba, mukhang may pinag-uugutan ka ata. Matanong nga kita, iho. Bakit nga ba ayaw mo nang makipagkaibigan sa mga tao? May masama ka bang karanasan? Ikuwento mo naman sa akin at makikinig ako sa iyo. May kaibigan po kasi ako dati, boss. Pinagkatiwalaan ko talaga siya. Kaso sinulot niya yung girlfriend ko eh. Ay, masamang karanasan nga yan. Dapat talagang hayop na lamang ang maging kaibigan mo. Teka, baka pati sa akin ay wala kang tiwala ha? Pagbibiro ni Mang Inocencio. Siyempre meron, boss. Bossing ko kayo eh. Natatawang tugon ni Narciso. Nagkakwentuhan sila ng sandaling iyon dahil wala pang customer. Nang meron ng dumating na customer,
ay dito na nagtrabaho ang binata. Pagkatapos nito, ay naging sunod-sunod na ang pagdating ng mga parokyano sa barbershop. Marami siyang ginupitan sa araw na iyon. Dahil dito, ay sobra siyang napagod, pero ayos lamang iyon. Araw-araw naman kasi siyang pinapasahuran ni Mang Inocencio. Kaya araw-araw rin siyang may pera. Hindi gaya ng dati, na umaabot pa ng 1 buwan bago siya mabayaran. Nagbago na kasi ang panahon ng pagbabayad sa kanya ng matanda. Ginawa ng daily. Kaya naman pabor sa kanya ang pamamaraan ng pagpapasweldo nito. Araw-araw na rin niyang napapakain ng maalaga niyang hayop. Dahil dito, ay labis siyang natutuwa sapagkat masaya ang mga alagang hayop. Dati kasi noong buwanan pa ang sweldo niya, madalas siyang kapusin sa pagkain para sa mga alaga. Kaya ngayon ay naging ayos na sa kanya ang ginagawa ni Mang Inocencio. Samantala, naglagay na rin siya ng soundproof sa bahay niya, nang sa gayon ay wala na talagang makarinig sa ingay ng mga ito. Dahil dito, ay tiwalang-tiwala siya na wala na talagang magrereklamo. Subalit doon pala siya nagkakamali. Paano ba naman kasi, ay muling nagreklamo sa kanya si Jolina. Nang makita siya nito sa labasan, ay nilapitan siya nito at saka kinausap. At hindi na nga naririnig ang ingay ng iyong mga alaga, pero meron namang pumalit. Ano yung pumalit? Yung baho ng amoy at dumi ng mga alaga mong baboy. Ma'am, pasensya na kung nangyari man yun. Pero araw-araw ko pong nililinisan ang kulungan nila. Siguro po ay baka yung hangin ang napupunta sa direksyon ng bahay nyo. Pero huwag kayong mag-alala, mas lilinisan ko na po yun. Isa lang naman po ang alaga akong baboy. Imported po ito. Pambihira kang tao ka. Hindi ka naman mayaman pero nag-aalaga ka ng napakaraming mga hayop. Mabuti pa yung manliligaw ko. May 20 hektaryang lupain. Nahati yun sa 2. Yung kalahati ay para sa mga pananim. Samantalang yung kalahati pa nito ay para naman sa mga alagang hayop. Samantalang ikaw, wala ka pa naman sa kalingkingan niya. Isa ka lang namang perwisyo sa mga kapitbahay. Dapat sa iyong hayop ka, ikulong sa mental hospital. Para kang paliw eh. Galit na payag ni Jolina sa kanya. Ma'am naman, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Hindi naman po ako nakikipagkumparahan eh. Payag ni Narciso. Kung ayaw mo palang mapagsalitaan, ayusin mo yung pag-aalaga mo ng mga hayop ha. Yung hindi ka makakaabala ng ibang tao. Oo ma'am, yun nga po ang gagawin ko. At pangako, wala na po kayong maamoy na hindi ka nais-nais. Dapat lang, dahil kukumpiskahin niya ng otoridad sa oras na isumbong kita. Balita ko ay may alaga ka pang marmoset o yung maliliit na unggoy. Hindi mo ba alam na endangered na yon? Maaari kang makulong kung nagkataon. Sambit ni Jolina sa kanya. Makaraan nito, ay umalis na ito sa kanyang harapan. Kaya dito na lamang nakahinga ng maluwag si Narciso. Hindi niya lubos akalain na sobra siya nitong hamakit. Nakuha pa siyang ipagkumpara sa ibang tao. Kahit labis siyang nasasaktan. Ang buong akala niya ay masungit lamang ang babae. Subalit mapangmata pa pala ito. May balak sana siyang kaibiganin nito kahit na ito ay masungit. Pero dahil sa natuklasan niya sa mas malala pa nitong ugali, ay hindi na lamang niya iyon itutuloy. Ayaw niya kasing kaibiganin ng isang taong may tagalid na pag-uugali. Mas pipiliin na lamang niya na kaibiganin ng mga alagang hayop. Sa araw na iyon, ay hindi niya inaasahan na bibisita sa kanyang pinsan na si Romney. O napabisita ka ata? Paano mo nga pala nalaman na dito ako nakatira? Nakangiting tanong ni Narciso. Nagtanong lang ako kay tita, sa mama mo. Nagpahatid na lang rin ako sa nasakyan kong tricycle. Insan, may pakiusap lang sana ako sa'yo. Pwede na ba dito na lamang muna akong tumira? Nawalan kasi ako ng trabaho eh. Abay, bakit ka naman nawalan ng trabaho? Ano kasi, insan, nakipagtalo ako sa boss ko. Ang baba kasi ng pasahod eh. Hindi ko inaasahan na mamasabayin niya pala yon. At nakuha pa akong ipatanggal. Natawa naman si Narciso habang nagsabi ng, bakit ka kasi nakipagtalo sa mga ganong boss? Yan tuloy, ay natanggal ka. Anyway, ayos lang. Pwede ka ditong tumira. Basta talagaan mong mabuti yung mga pet ko dito ha. Bigla namang nagliwanag ang mukha ni Romney habang nagsasabi ng, talaga insan?
Abay, napakabait mo naman. Oo, ako nang bahala. Teka, ano ba yung mga alaga mo? Marami. May baboy, aso, marmoset, reptiles na gaya ng pagong, ibon, pusa, isda at manok. Ano, kakayanin mo bang asikasuhin yung mga yun? Oo naman, kayang-kaya. Yan lang naman pala eh. Ako pa ba? Okay, sige. Titiwala ako sa'yo, pinsan. Bigla namang gumaan ang mga gawain ng binata nang dumating ang kanyang pinsang si Romney. Alam kasi niya na masusubaybayan nito ng maayos ang mga alagang hayop. Wala na siyang aalalahanin pa sa oras ng kanyang trabaho. Dahil dito, ay medyo nawala na ang kanyang stress. May makakasama pa siya sa loob ng bahay. Kuwela rin kasi itong si Romney, kaya't masarap kasama. Mula noong naroon na ang pinsan, ay napapansin ni Narciso na hindi na siya inirereklamo ni Jolina. Hindi na siya nito pinupuntahan upang siya ay kumprontahin. Kaya naman tuwang-tuwa siya dahil talagang nabawasan na ang mga alalahanin niya sa buhay. Saka kahit gaano pa kaganda si Jolina, hindi niya na ito pagtatangkaan pang ligawan. O sa una ay gusto niya itong ligawan. Subalit nang mabatig niya na ng husto ang pag-uugali nito, ay tila ay na-turn off na siya. Ayaw niya na nga itong makita pa. Gusto niya ay habang buhay na itong hindi masilayan. Paano ba naman kasi, meron na itong negative vibe sa kanya nang dahil sa mga inasta nito noon. Kung maghahanap man siya ng kaibigan, ay doon na lamang sa may magandang ugali dahil mas gusto niya na palaging positibo lamang sa buhay. Ayaw niya ng puro negative, kaya naman mas gusto niya na puro masasayahing tao lamang ang makakasalamuha, gaya na lamang ng pinsan niyang si Romney. Kapag sila ay nag-uusap, ay palagi siya nitong napapatawa. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na hindi inaasahan, kung saan ay muli niyang makakaharap si Jolina. Kitang-kita niya na masamang-masama ang tingin nito sa kanya. Napansin niya rin na nakatapis lamang ng tuwalya ang katawan nito. Anong kailangan mo, Jolina? Tanong niya rito. Subalit nagulat siya nang salubungin siya nito ng suntok sa pisngi. Hayop ka! Nakikita kita kanina, naninilip ka. Ha? Paanong naninilip? Hindi naman ako pumapasok sa bahay niyo. Nagmamaang-maangan ka pa. Alalahanin mong magkatapat lamang ang bintana ng tinitirahan natin. Habang naliligo ako sa banyo, nakita kitang nakasilip. Nanyakis ka. Paninigaw pa sa kanya ng dalaga. Teka, hindi ako namimintana kanina ha. Abay baka mali ka lang ng inaakala. Kung hindi ka namimintana kanina at hindi naninilip, sino yung lalaking yon? Hindi ko lang namukaan gawa ng medyo may kalayuan. Baka yung pinsa ko ng si Romney. Matapos itong banggitin ng binata, ay tinawag niya ang pinsan. Agad naman itong nagtungo sa kinaroroonan. O bakit mo ako tinawag, pinsan? Naninilip ka raw, sabi ng babaeng to. Namimintana ka raw kanina. Totoo ba yun? Ako namimintana kanina? Hindi ah. Siguro ay natapat lang ako dahil umakit kasi yung alaga mong marmoset. At hindi ko naman nakalain na banyo pala ang tapat nun. Dahil sa inihiyag ni Romney, ay naniwala naman si Narciso. At isa pa, ay sobrang abala naman talaga ito sa pag-aalaga ng kanyang mga hayop. Kaya naman hindi niya pinagdududahan na magagawa yon ng kanyang pinsan. O yan mama, narinig mo na yung paliwanag ng pinsan ko. Hindi kami naninilip. Biglang sambit ni Narciso kay Jolina. Okay, sige. Sa ngayon ay palalagpasin ko muna yung mga kabastusan nyo. Pero sa oras na ulitin nyo pa ulit yun, pinapangako ko sa inyo na diretso kulungan na kayong mga hayop kayo. Matapos itong sabihin ng dalaga, ay tinalikuran na sila nito at pumasok na sa tinutuluyang bahay. Samantalang yung dalawang binata ay nagkatinginan na lamang ng dahil sa inasta nito. Grabe naman yung ugali ng babaeng yun. Ganyan pala yung attitude ng mga kapitbahay mo. Si Romney ang nagsalita. Hindi naman lahat insan. Siya lang naman ang namumukod tangi eh. Hindi ko alam kung bakit mainit ang ulo nun sa akin. Hindi kaya may gusto yun sa yung babaeng yun? Kung may gusto, bakit parang dragonesa ang ipinapakitang ugali sa akin? Dapat nga ay mabait siya sa akin kung totoo man na may gusto siya. Matawa-tawang pahayag ni Narciso sa pinsan. Ganyan ang ugali ng ibang mga babae. Kunwari ay mainit ang ulo, pero deep inside, may feeling siya sa kunwari kinakainisan niya. Ah, ganun pala yun.
Akala ko sa una ay mabuti ang ipinapakita ng isang babae sa lalaking kanyang natitipuhan. Hindi pala, kung hindi kabaliktaran. Sampit pa ni Narciso. Oo, talagang kabaliktaran. Dahil ganun kadalasan yung totoong pag-ibig na nararamdaman ng isang babae. Kumbaga, sa kasabihan nga ay, the more you hate, the more you love. Paliwanag pa ni Romnick sa kanya. Natawa naman si Narciso habang nagsasabi ng, kung makapagsalita ka parang ang dami mo ng karanasan sa buhay pag-ibig ah. Anyway, huwag mong iiwanan ng mag-isang bahay ah. Papasok na ako sa trabaho. Opo boss, matawa-tawang tugon ni Romnick. Samantala, si Narciso ay tumuloy na nga sa barbershop. Titiyakin niyang araw-araw siyang makakapasok sa trabaho dahil magpapasko na. Gusto niya ay maraming handa sa darating na Noche Buena. Iimbitahan niya rin kasi na magtungo sa kanyang inuupahan ng kanyang pamilya. Nang sa gayon, ay magkasalo-salo silang mag-anak. Kahit may sama siya ng loob sa mga ito, ay kailangan pa rin niyang makipag-ayos. Paano ba naman kasi? Ay pamilya niya ito. Ito rin ang babalik-balikan niya sa bandang huli. Para sa kanya, ang sama ng loob sa pamilya ay hindi dapat patagalin. Dapat ay humanap pa rin ng paraan kung paano magkakayos. Kaya naman gusto niyang maging masaya ang kanyang pamilya. Samantala, habang nasa barbershop na ulit siya at naghihintay ng parokyano, nausisa ni Mang Inocencio kung wala nang nagrereklamo pa nang dahil sa kanyang mga alaga. Wala na po boss, pero parang pinagtitripan naman ako ng isang babaeng kapitbahay. Tugon ni Narciso. Napakunot naman ang noo ng matanda habang nagsasabi ng, Sa papaanong pinagtitripan ka? kahit hindi ko naman po ginawa ang isang bagay, bintang po ng bintang. Ang sabi nga po ng pinsan ko baka meron itong gusto sa akin kaya ganoon ang inaasta. Baka nga may gusto sa iyo, iho. Ganon kasi ang paraan ng pagpapapansin ng ibang mga babae. Siya nga pala, kamusta na yung mga alaga mo? Napupunan mo ba ang kanilang mga pangangailangan? Tanong ng matanda. Opo, napupunan ko naman po. Sa ngayon ay may tagabantay na po ako. Yung pinsan ko. Aba, maganda yan. Para focus ka na lamang sa trabaho at hindi malayo ang iniisip. Matawa-tawang pahayag ni Mang Inocencio. Abay, bakit niyo naman po nasabi yan, boss? Hindi po ba maganda ang trabaho ko noong nakaraan? Maganda naman, iho. Kaso nga lang ay napapansin ko noon na malalim ang iniisip mo. Ah, ganun po ba? Iniisip ko nga lang po kasi yung mga alaga ko po. Ngayon po ay wala na po akong alalahanin pa dahil nandiyan naman po ang pinsan ko. Nakangiting tugon ng binata. Mabuti kung ganon. O ay na nga ang mga customer, magtrabaho ka na. Matawa-tawang pahayag ng matanda sa kanya. Natawa na lamang si Narciso at dito niya na in-entertain ng parokyano. Nagsabi ito na semikalbo ang papagupit at yun naman ang ginawa niya. Siya nga pala, kapag may natatanggap siya na tip, ay hinahayaan lamang siya ni Mang Inocencio. Pinaghirapan niya rin naman kasi yun. Kaya dito siya nagpapasalamat na nagkaroon siya ng ganitong klaseng amo. Dati kasi noong nag-apply siya sa isang car wash, noong binatilyo pa lamang siya, pati yung tip na natatanggap niya ay kailangang ibigay sa amo. Bukod pa roon, ay napakababa pa ng sahod. Kaya sa bandang huli ay hindi rin siya nagtagal sa trabahong iyon. Ang pinakaayaw niya kasi ay yung mahirap na nga ang trabaho. Tapos kulang na lamang ay maging libre na ang ginagawang serbisyo nang dahil sa kakarampot na sweldong natatanggap. Nagmistulang bangungot para kay Narciso ang karanasan na iyon. Kaya naman mapalad siya na natanggap siya sa barbershop ni Mang Inocencio. Tsak siya na hindi na magugutom pa. Madalas kasing kapusin si Narciso noong car wash boy pa lamang siya. Ngayon ay sagana na siya. Samantala, nang matapos ang duty ng binata, ibinigay na sa kanya ni Mang Inocencio ang kanyang 13-month pay. Dahil dito, ay sobrang tuwa ni Narciso. Teka, ang aga naman na ata nito boss. 15 pa lamang po Nakangiting pahayag ng binata. Nako, naagahan ka pa ba sa 15? Ilang araw na lamang ay Pasko na. Matawa-tawang pahayag sa kanya ng matanda. Maraming salamat talaga boss. Maasahan talaga kayo sa sahuran. Siya nga pala, sa 20, hindi na muna ako magbubukas ng barbershop. Kaya mula 20 hanggang 31 ay makakapahinga ka. Naku, tamang-tama. Kailangan ko rin po talagang magpahinga. Maraming salamat po talaga, boss.
The best talaga kayo. Matapos yung sambitin ni Narciso, ay umuwi na siya sa kanila. Agad namang may napansin sa kanya si Romney. Mukhang masaya ka ata ngayon ha. Ano bang meron? Tanong sa kanya ng kanyang pinsan. Natanggap ko na ang 13-month pay ko. Kaya magbihis ka insan. Mag-grocery tayo at magsha-shopping tayo. Pasigla niyang pahayag dito. Wow, mabuti ka pa may 13-month pay. Samantalang ako ay wala. Pambira kasi yung napasukan ko eh. Huwag mo nang isipin yon. Mag-apply ka na lamang sa susunod na taon. Maghanap ka ng mabait na amo at maunawain sa empleyado. Ganun nga ang gagawin ko, insan. Maraming salamat sa payo ha. Matawa-tawang payag sa kanya ni Romney. Kaya't nagbihis na silang dalawa at saka dumiretso na sila sa mall para mag-shopping at mag-grocery. Kailangan na nilang mamili sa magiging handa nila sa darating na Pasko. Nang sa gayon, ay di na sila makapagsiksikan pa sa mga tao. Ipinagpili pa ni Narciso ang pinsan ng mga bibilhin nito. Puro naman libro ang binili nito at dumiretso pa sa bookstore. Mahilig kasing magbasa si Romney. Kaya naman hinayaan na lamang niya ito. Nais niyang maging masaya palagi ang kanyang pinsan. Insan, gusto mo bang maging barbero? Kung interesado ka, ipapasok kita kay Mang Inocencio. Sampit ni Narciso habang naglilibot-libot sila para mag-grocery. Kaya naman natawa si Romney sa kanyang inihiyag. Alam mo naman hindi ako marunong magupit, insan eh. At isa pa, hindi ko porte ang paggugupit. Kaya siguro ibang trabaho na lang. Gawa, papili ka sa trabaho. Kung sa bagay, kung magugupit ka at hindi nagustuhan ng mga customer, siyak na puro reklamo lang ang matatanggap mo. Ako kasi kabisado ko na ang mga gusto nilang gupit, kaya walang nagiging problema. Mabuti ka pa may mga skills, samantalang ako ay wala. Kung papasok man ako sa barbershop ni Mang Inocencio, siyak na kagwapuhan lamang ang may aambag ko sa shop niya. Matawa-tawang pahayag ni Romney. Natawala na lamang rin si Narciso habang nagsasabi ng, kahit kailan talaga ay napakahambog mo, insan. Tara na, marami pa tayong bibilhin para makauwi na rin tayo ng maaga. Nang makauwi na nga sila, laking gulat na lamang ni Narciso nang makitang nawala ang alaga niyang marmoset. Nagpaalam siya kay Romney na hanapin niya ito. Nang lumabas nga siya ay namataan niya yung alagang unggoy na nakasampa sa bakod ng pader nila Julina. Sinubukan niya itong tawagin, subalit ayaw namang lumapit. Hindi namang pwedeng sabihin niya kay Julina na kukunin ng marmoset, gayong naiinis ito tuwing siya ay nakikita. Hindi pa rin kasi siya sigurado kung talagang may gusto ba ito sa kanya o sadyang mainit lamang talaga ang ulo nito sa kanya. Kaya naman lumapit na lamang siya sa bakod at saka dinakma ang alaga niya. Agad niya naman itong nahuli pero nakita siya ni Julina. Hoy, anong ginagawa mo dito ha? Magnanakaw ka no? Wala ka nang sigurong mapakain sa mga alaga mo. Kaya dito ka sa bahay ko mangungulimbat. Nagkakamali ka sa iniisip mo, Julina. Nakawala kasi yung marmoset ko at nakita kong nakasampa sa pader mo. Kaya ako siya pinuntahan dito. Paliwanag ni Narciso sa mataray na babae. Nagtadahilan ka pa. Alam mo, matagal na kitang pinapalagpas. Una, yung ingay ng mga alaga mo. Pangalawa, yung dumi ng mga alaga mo. Pangatlo, yung paninilip mo sa akin. At ang pang-apat, yung pagtatangka mong magnakaw. Ipapakulong na kitang hayop ka. Hindi ko na ito palalampasin pa. Maniwala ka naman sa akin, Julina. Kinukuha ko lang naman tong alaga kong marmoset. Hindi ako isang magnanakaw. Hindi ko yun magagawa, no? Paliwanag ni Narciso. Style mo, bulok. Huling-huli ka sa akto. Nagtatailan ka pa. Ipapahuli na kita sa kuya kong pulis. Doon ka na lamang magpaliwanag. Pagbabanta pa ni Julina sa kanya. Parang awa mo na, Julina. Iniwala ka naman sa akin, oh. Hindi ako magnanakaw. Gusto ko pang makasama sa Noche Buena ang pamilya ko. Ayokong sa selda ako magpasko. Pagsusumamo pa ng binata. Tama ka. Doon ka magpapasko. At akala mo hindi ko narinig yung pinag-uusapan nyo ng pinsan mong pangit? May the more you hate ka pa kayong nalalaman dyan. Nagpapatawa ka ba? Paano ako iibig sa isang gaya mong mahirap? Patay gutom, dukha at lampas lupa, at mukha pang unggoy. Masyado ka namang ambisyoso, mukha ka namang oranggutan. Oo nga pala, mahilig ka nga pala sa mga hayop, no? Kit na babagay lang sa'yo na makulong. Hindi nga lang sa hawla, kung hindi sa selda. Doon ka na mabubulok. Pangit na ambisyoso.
Patuloy na panlilibak sa kanya ng dalaga. Hindi nga nagbiro si Jolina. Itinuloy nito ang pagkakaso at ang pagpapakulong sa kanya. Naniwala naman ang mga pulis na isa siyang magnanakaw. Mabuti na lamang noong sumapit ang 22 ng Disyembre ay nakalaya siya sa bilangguan nang dahil kay Manong Inocencio. Tinulungan kasi siya nito na siya ay mapiyansahan. Dahil dito ay labis-labis siyang nagpasalamat sa matanda. Tinulungan na rin siya nito na maghanap ng bagong uupahan. Ito ay para makalayo na siya sa bully na kapitbahay na gaya ni Jolina. Sa bago niyang pinaglipatan ay mababait ang mga kapitbahay. Palibasa ay inaalagaan ng mabuti ni Robnik ang kanyang mga alaga kapag siya ay nasa trabaho. Dahil dito ay wala nang nagrereklamo pa ng mga kapitbahay sa kanya. Hanggang sa dumating ang pagkakataon kung saan ay nagkaroon ng mini zoo si Narciso makalipas ng 3 taon. Nangyari yon nang ipasa ni Mang Inocencio sa kanya ang isa sa mga lupa nito. Ito ang nagsilbing award sa kanya ng matanda dahil sa ilang taon na rin niyang pagsasilbi bilang isang manggugupit sa barbershop nito. May mga hayop na rin na alaga si Mang Inocencio na hindi nito maasikaso, kaya naman ibinigay na lamang nito sa kanya ang mga hayop. Nagkaroon na rin sa wakas ng trabaho sa Romney at siya na ngayon ay isang zookeeper sa negosyo nitong si Narciso. Kasalukuyan pa rin kasing nagugupit si Narciso kay Mang Inocencio kaya't sa pinsan na lamang niya ipinagkakatiwala ang mga alaga. Malaki ang kinikita ng kanyang mini zoo araw-araw dahil maraming bumibisita rito para lamang makita ang iba't ibang klase ng mga hayop. Kompleto rin siya sa mga lisensya at dokumento patungkol sa zoo. Samantala, gabi na nito ng Kapaskuhan nang biglang merong kumatok sa kanilang pintuan. Nagsasalo-salo pa naman silang mag-anak. Napatawad na rin kasi ni Narciso ang kanyang pamilya. Tinanggal niya na ang lahat ng sama ng loob. Napatunayan niya naman sa mga ito na may napatunguhan rin ang habi niya sa mga hayop. Yun ay walang iba kung hindi ang pagkakaroon niya ng zoo. Samantala, si Narciso na ang nagpasya na magbukas ng pintuan. Jolina, anong ginagawa mo rito? Anong nangyari sa'yo? Bakit madungis ka? At sino yung bata na karga-karga mo? Paano mo pala nalaman na dito ako nakatara? Kulat at sunod-sunod na tanong ni Narciso. Hindi niya talaga kasi inaasahan ang pagdating nito. Naparito lang ako para humingi ng tawad sa'yo, Narciso. Sobra akong natutuwa sa natamasa mong tagumpay. Ang galing mo, Narciso. Alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Kinulo ko ang buhay mo. Hinamak-hamak kita. At puro masasakit na salita ang binitawan ko laban sa'yo. Pinakulong rin kita kahit hindi naman totoo ang ipinaparatang ko laban sa'yo. Nakarma na siguro ako kaya ganito ang nangyari sa buhay ko. Nagtanong-tanong ako kung saan ka matatagpuan para lamang humingi ng tawad sa'yo. Sorry talaga sa mga nagawa ko sa'yo, Narciso ha. Nadamay patuloy ang anak ko dahil sa karmang naganap sa akin. Maluwalo ang payag sa kanya ng babae. Kinabakasan naman ng labis na pagkaawa ang anyo ni Narciso. Wala yung Jolina, matagal na kitang pinatawad. Merry Christmas nga pala, pero hindi mo pa sinasagot ang katanungan ko sa'yo. Anak mo ba yan? At ano ba talaga ang nangyari sa buhay mo? Merry Christmas rin, pero mahabang kwento eh. Naparito lang naman talaga ako para humingi ng tawad. At natutuwa ako na pinatawad mo na ako. Maraming salamat, Narciso ha. Naiintindihan kita. Lika, pumasok ka muna. Makisalo ka sa amin ng pamilya ko ngayong Noche Buena. Ilang taon na pala ang anak mo na yan. Ang cute ah. Napangiti naman si Jolina habang nagsasabi ng 2 taon na siya, pero hindi na. Maraming salamat na lamang sa alok mo. Pagpalain ka pa sana ni God. Sige Narciso, mauna na kami ha. Sambit ni Jolina at tinalikuran na nga siya nito. Ilang beses niya itong tinawag, ngunit hindi na talaga ito lumingon pa. Mula noon, ay hindi niya na nakita pa si Jolina. Yun na ang una't huli nilang pagkikita. Dalangin niya na sana'y nasa maayos itong kalagayan. Dito niya napatunayan na sadyang kumikilos ang karma, pero nais pa rin ni Narciso na mapabuti ang buhay ng mag-ina.